Sumasabi ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang mga kaakit. Iyo po natin ang Panginoon po Diyos sa tanghaling ito. Narito kami sa aming mga pagbubulay-bulay ng iyong salita. Kasihan mo, Panginoon, ang bawat sa amin sa oras na ito, ang aming oras, ang aming panahon, ang aming sakripisyo, ginawa ay maging mabunga para sa amin. Ng iyong kahabagan at ang kawaan ay sa maamin, Panginoon. Sapagkat kung dumating sa amin, O Diyos, sa iyong habag at ang awa, ang iyong biyaya ay dadaloy na aming matatamasa, O Diyos, ay ang iyong magandang loob at ang iyong kabutihan sa bawat isa. Kaya nawa masukungan namin lahat, O Diyos, pag-ilos ng iyong dakila, pangyarihan sa bawat isa sa amin upang taglayin namin ito ang kalakasan, ang katuwaan, ang kapayapaan, ang kapagtagan hanggang sa aming paglabas, Panginoon, at sa aming pag-uwi ay taglayin namin, Panginoon, ang kaliwanagan na sumasa amin ay patuloy na magningning at kami, O Diyos, ay maging pagpapala at biyaya sa iba. O God, Panginoon, dinanasan namin, Panginoong Jesus, na iyong mga salita ay aming may pangbuhay at aming kapangyari upang kami maging bahagi nito at sunod sa iyong kalooban. O Diyos, lingapin mo at kasihan mo kami, Panginoon, ng usang Espiritu. Tukuban mo kami ng iyong presensya. Patuloy sa amin ang kamuhan, patuloy sa amin ang pagpapakababa at ang iyong pag-ibig namin tinataglay. Asya namin may bahagi, O Diyos, nagaya ng pag-ibig na iyong inibig sa bawat isa. Salamat po sa kadahilan ng iyong mga gawa. Purihin ang dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Nasa natin ay Lucas chapter 4 verse 18. Lucas 4:18. Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya tagalogin na lang natin. Okay. Sumakin ang Espiritu ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Kristo, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Amen? Mabuting balita sa mga dukha talaga. Amen? Sa mga dukha. Open for all naman, di ba? Kaya lang kasi, pinahayag na ng ating Panginoong Kristo, mahirap sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, ang mayaman sa kanilang kapanahunan, hanggang ngayon, ang mayaman ay busy sila sa kanilang pagpapayaman. Amen? Wala na silang panahon patungkol sa kalooban ng Diyos, wala na silang panahon patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen?
Amen? Karangalan ng Diyos, hindi nila iniintindihan. Ang iniintindi lamang nila ay magkaroon sila ng karangalan sa tao. Ang iniintindi nila, magkaroon sila ng yung kahigitan sa sinuman. Amen? Sabi ng Biblia, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa karan ng Diyos. Mahirap talaga. Dahil ang kanilang pansin, ang kanilang tuon ay nandun na sa kanilang kayamanan. Amen? Sabi rin ng banal na kasulatan, kung nasaan ang iyong puso, amen? Parang pagkasulat. Oo, yung ganun pa yan. Sabi nito, yung isa. Nahanap ko. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ayun. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Amen? Yeah. Yung mayaman sa hanggang ngayon, siguro, no? Ay andun yung kanilang pansin. Doon nakatuon yung kanilang pansin. Sa atin naman, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay upang yumaman. Pwede rin naman. Pero as long as yung ating puso ay hindi nakatuon doon sa ating kayamanan. Amen? Na hindi tayo ino-overcome yung kayamanan na lumarating sa atin. Hindi tayo kinokontrol ng kayamanan na pumapasok sa atin. Amen? Kundi, ang nangyayari sa atin, mas higit sa atin, mas kayamanan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang nagkukontrol sa atin, ang focus natin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Okay lang din siguro yumaman, amen? Basta mas mayaman ka sa salita ng Diyos kaysa sa kayamanan na tinatangkilik mo. Amen? Sabi ng Biblia nga, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Mas mayaman ka sa spiritual. Amen? Kaya mong pagtagumpayan anuman ang mga bagay na kayamanan na nasa sa iyo. Kumbaga, hindi mo masyadong pinapansin ang mga kayamanan na tinatangkilik mo sapagkat mas higit mong kayamanan, mas higit mong inaaring kayamanan ang salita ng Diyos. Kaya yung iyong focus, yung iyong puso ay nasa salita ng Diyos. Amen? That's how to overcome the riches of this world. Amen? Doon mo mapagtatagumpayan ang kayamanan ng sanlibutan. Gawin mong kayamanan ang salita ng Diyos. The riches of His knowledge. Meron yan, maraming pahayag sa banal na kasulatan na ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang salita ng Panginoon, ay siyang kayamanan natin. Colossians chapter 1, verse 2 natin. Sa mga banal at tapat, mga kapatid, Colossians 2 pala, 2. Colossians 2:2. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa. Alin, ang kayamanan nito ang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa bagay sa Kristo. Amen? Gawin natin kayamanan ito. Doon mo pagtatagumpayan ang kayamanan ng sanlibutan. Okay lang siguro yumaman. Amen? Magtrabaho ka, maging workaholic ka, basta huwag mo lang pabayaan ang sarili mo. May mga workaholic kasi, napapabayaan ang sarili. Amen? Para lang, at the age of ganito, may target siya kasi, at the age of ganito, kailangan magkaroon ako ng milyon. Kaya sarili na pabayaan na trabaho, nakasubsub sa trabaho. Hindi. Ma-overcome natin ang kayamanan ng sanlibutan sa pamagitan ng ariin nating kayamanan ang salita ng Diyos. Amen? Ariin natin kayamanan ito. Nahigit pa sa kayamanan ng sanlibutan. Sapagkat sabi rin ng talata, what shall profit a man? Ano ang pakinabang mo
kung makamtan mo ang kayamanan ng sanlibutan, kung maging kasing yaman ka ni Elon Musk, anong pakinabang mo? Kung ang kaluluwa mo naman ay mapahamak. Sorry to them. Ito ang Biblia na sinasampalatayanan natin. Kung sila na mayayaman sa sanlibutan na ito, kilala sa sanlibutan na ito, na hindi kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi alam ang liwagan ng Diyos. Nakakapaglumo, mahirap panggitin, pero ito ang katotohanan. Pagdating ng paghahatol, ilalagay sila sa tayo. Hindi natin sila tinatulan na sila ng Biblia. Biblia lang humatol sa kanila. Amen? Tayo naman ay naghahayag lang naman kung ano ang katuwiran ng Biblia. Hindi natin sila inatulan. Kasi katuwiran na ng Biblia. Kung ikaw ay hindi naglagak ng iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon, ano ang kapakinabangan mo? Amen? Ano ang kapakinabangan mo? Sabi na ng Biblia, para kang isang pagkain pataba sa mga isda. Ano ang kabuluhan mo? Maging pataba ka na lang sa mga isda. Sabi nito, lagyan mo ng batong gilingan ang liig mo at tumalon ka sa ilog at maging pakain sa mga isda. Meron kaya yun? Yun ang magiging kapakinabangan mo. Mabubuhay ka kung yung ilog mababaw. Kaya ng Panginoon. Kayamanan. Ano pa ba? Marami yan. And actually, ito ang pamana ng Diyos sa atin. Ephesians 3:10. Kayamanan ko dyan. Ngayon, sa pamagitan ng Iglesia, yung pakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkatauhan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos, the manifold wisdom of God. Amen. The manifold wisdom of God. Dariin natin kayamanan ito sa atin. Sapagkat pinahayag din naman ng Biblia na ito ang pamana ng Diyos sa bawat isa. 1:18 ng Ephesians. Ito ang pamana ng Diyos sa atin. 10 muna. 10. Verse 10. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng panahon upang tipunin lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko, ilagan. Yun, mana. Na tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Na itinalaga niya tayo ng una pa, ayon sa pasya niyong gumawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Ang English, in whom also we have obtained an inheritance. Nakatanggap tayo ng mana. Amen? Nasa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, nakatanggap tayo ng mana. Diba? Ang mana ay isang kayamanan para sa atin. Amen? Kaya, yung iba, naghahangad ng mana. Lalo na kung maraming ari-arian ang kanilang mga magulang. Buhay pa ang kanilang mga magulang, nakalista na kung ano ang kanilang mamanahin. Iba, kinukuha na. Diba? Kasi kayamanan sa kanya yun. Nandun kasi yung puso niya. Diba? Hindi na siya maghintay para ibigay sa kanya talaga yung mana para sa kanya. Kinuha na niya. Sabi niya, 10 kami, divided by yung ganitong lupa mo, bigyan mo sa akin. Na-compute na. Dahil sa kanya, kayamanan yun. Pero sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, we have obtained an inheritance. Tumanggap na tayo ng mana. Napakaagang mana, no? Bakit kaya? Dahil nga sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, tinanggap na natin. Kumbaga, just like this, hindi pa tayo anak sa ngayon,
Maniwala ba kayo? Hindi pa kayo anak ng Diyos? Hindi pa. Hindi pa. Sa pamagitan ng pananampalataya, inaari lang natin na tayo anak na ng Diyos. At yun ang ibig sabihin nito. We have obtained an inheritance. Tinanggap na natin yung mana na hindi pa man nasa sa atin. Kasakiman ba yun? Hindi. Pinangahawakan lang natin ang ating karapatan ayon sa pangako ng Diyos. Eh, huwag mong aalisin sa iyo ang karapatan na yan. Amen? Na maging anak ka ng Diyos. Isiksikan mo ang sarili mo. Sa paanong paraan, gawin natin ang kapatuwid na bagay ayon sa salita ng Diyos. Ipamuhay natin ang katuwiran. Sundin natin ang salita ng Diyos. Dahil kahit nakalista ka na maging anak ng Diyos, pwede mong mabura. Saan mababasa yun? Pwede bang mabura? Ano? Sabi niya doon, Revelation 22. Sabi niya, kung dadagdagan mo ang mga bagay na nakasulat dito, ay dadagdagan ka ng sumpa. At kung babawasan mo ang mga bagay na nakasulat, ang sabi niya doon, di ba? Haalisin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kita mo, nakalista ka na. Pwede palang mawala ang karapatan mo na maging anak ng Diyos. Nakalista ka na. Pero yung pamanang ibibigay sa iyo na nakahanda, ay pwedeng mawala. Amen? Pwedeng mawala. Kaya yung pamanang ito na binibigay sa atin ng Panginoon, panghawakan natin mabuti. Baka agawin ng iba yan. Amen? Baka agawin nung sinasabi natin mga pag-uusig. Yung mga pag-uusig. Agawin ng pagsubok. Mawala sa inyo. Dahil lamang sa isang pagsubok. Dahil lamang sa pagkain. Ay nasubukan yan, di ba? Dahil lang sa pagkain. Ano ang nangyari? Nawala sa kanya ang karapatan ng pagkapanganay. Kita nyo, pwedeng mawala sa atin ang karapatan na ito na binibigay ng Diyos. O, pwedeng mawala sa atin ang pamanang ito na itinakda ng Diyos para sa atin. Dahil lang sa pagkain. Dahil lang sa pagsubok. Dahil lang sa pagkatisod. Ang pangaral ngayon sa Sinar, ang pangaral ngayon sa buong iglesia, bawal ang matisod. Bawal ang matisod. Kahit ano makita mo, kahit siguro leader mo na ang ginagamit sa'yo, huwag kang matisod. Bawal ang matisod. Sapagkat mawawalan nga ng mana. Mawawalan tayo ng karapatan. Amen? Na tayo ay gawing anak ng Diyos. Hindi ba tayo anak ng Diyos? Ang declaration na tayo maging anak ng Diyos, 9:26 ng Romans. Amen? Yeah. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Amen? They shall be called the children of the living God. Tagalog. At mangyari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawagin mga anak ng Diyos ng buhay. Ang declaration na tayo tawagin anak ng Diyos. Amen. Sa panahon darating, sa kanyang pagbaba, sa dakong pinagsabihan sa atin, sa ating pagkakatipon, sa atin na mga naghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Diyan niya dideclare, kayong aking mga anak, kayong aking bayan. Amen? Yun na. Uli ng Panginoon, tagumpay na. Ang iglesia, tagumpay na ang community
bayan na sila ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Bayan na ng Diyos. Amen. Ito ang pamana sa atin ng Panginoon. So natin binasa 1:11 ng Ephesians. Balikan natin. Tayo naman sa kanyang ginawang mana, we have obtained an inheritance sa itinalaga niya. Tayo ng una pa, ayon sa pasya niyong gumawa ng lahat ng mga bagay, ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Okay, 18. Meron kaya sa mga nagkaroon ng mga verse, meron pang mana. Yamang naliwanagan ng mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan. Ito pa, kayamanan pala talaga. Kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. Napakaraming mamanahin natin sa Panginoon. Patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa ating paglilingkod, at ang may pahayag pa nga sa Biblia that we have obtained parang paunang reward, paunang regalo ng Diyos para sa atin. Amen? So, ang hinihintay talaga natin, the declaration is to become the children of God. Amen? At ang pamana sa kanyang mga banal. Ito talaga yung hinihintay natin sa Panginoon. Amen? Yung pagkabuhay na maguli, saka na lang yun. Di ba? Saka na lang yun para sa atin. Buhay pa tayo. Hinihintay natin ang pagparito ng Panginoon. Pero sa lahat ng magkatagumpay, ang pagkabuhay na maguli, automatic. Pero ngayon, ang hinihintay natin, pinakamana ay ipapahayag na tayo ay anak ng Diyos. At ano pa? Itong pamana sa kanyang mga banal. Ngayon, ano na ang pagpapala na tinatanggap natin ngayon habang tayo naglilingkod sa Panginoon? It's just, may tawag sila doon eh, paunang reward. Meron yan sa Bible. Hindi ko lang, nakalimutan ko kung saan. Paunang reward. Hindi ko mahilap nila sa isip ko. Amen. Yung mga tinatanggap natin ngayon ng pagpapala, pag-iingat, kagalingan, sumasama na pag tayo ng kasakit, tumiyak tayo sa Panginoon, pagpapagaling, yung mga paunang regalo sa atin ng Diyos. Yung mga bagay, yung kapayapaan mo, kapanatagan mo, paunang regalo ito lahat sa atin ng Diyos. Amen? At meron talaga tayong hinihintay na mamanahin sa Panginoon. Ang tayo tawagin anak ng Diyos at pagmanahan niya tayo ng isang kaluwalhatian na para sa mga banal. Ano kaya yun? Amen? Isang kaluwalhatiang pamana 1:14. Tingnan nga natin Ephesians 1:14. Ang ganyan pala. Na siyang patutuo sa ating mana. English. Which is the earnest of our inheritance. Pauna, until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ito mga tinatamo natin ngayon, nagiging tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay pinapagaling ng Panginoon, pinapagtubayan ng Panginoon, payapa ka, confident ka sa iyong pananampalataya. Amen? Mayroon pa nga yan, parang nagiging tanyag ka, katanyagan. Amen? Noon parang hindi natin masyadong binibigyang halaga, pero ngayon doon tayo dinadala ng Diyos. Amen? Dahil sabi nga ng Matthew 5:14, ang liwanag, ang ilaw ay kinakailangan ilagay sa tuktok. 5:14 yun ang Matthew, tingnan natin. Ayan. Tama. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.
Amen. Kaya, pray ng Panginoon. Sabi nila, kami yung message mismo ni Congresswoman Agabas, sabi niya, ang Cedar community ay nagiging inspirasyon na ng ibang mga barangay sa Umingan. Matunog lang sila. Ang Diaz, hindi. Cedar na ang mas matunog. Sabi niya mismo. Hindi Diaz. Ang Umingan ay ang Cedar community ay nagiging inspirasyon ng ibang mga barangay sa Umingan. Purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Doon tayo inangat ng Panginoon. Ngayon na ang panahon para ang bayan, ang syudad na kanyang i-establish ay magliliwanag na. Palirutin mo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatayo. Amen? So, ginagawa na ng Diyos. Pinangyayari na ng Diyos ayon sa nakasulat. Amen? Nakamangha. Talagang nangyayari ayon sa mga pagpapahayag at ayon sa pangako. Amen? Hindi natin inaasahan. Liblib na lugar. Amen? Napakadilim ng mga unang panahon. Napakadilim talaga kasi hanggang ngayon, ibang mga lugar na wala pang kuryente. Doon lang talaga sa Taguig Highway mayroong kuryente. Pero nagiging tanyag, lumiliwanag, nakikilala ng ibang bayan dahil sa pagkilos ng Panginoon. Sabi nila, yung pagkakalisa ng bawat kapatiran daw ay nagiging yun ang dumarating sa kanila. Amen. Yung dumating doon, mayor ng Tayong, si Mayor Cairo Nagabas, vice mayor niya, nandun din, ibang mga konsehal ng Mingan. Kilala na sila. Napakalayong lugar sa Mingan. Amen. Napakalayong lugar from Tayong, pero puri ng Diyos. Hindi mapigilan ang pagsikat. Hindi mapigilan ang pagsikat. Nakasulat din naman yan, Isaiah chapter 60, verse 2, hindi naman nagkakamali, na magliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa lugar nito. Amen. 60 verse 2 ng Isaiah. Sapagkat narito, tatakpan ang kadiliman ng lupa at sa dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Amen. Ito rin ang Panginoon. Yung programa nilang volunteer at talagang nakikisa ang mga kapatid sa lugar na yun. Yun ang naging kaluwalhatian ng Diyos sa lugar nito. Sabi nila, biglang umaliwalas yung lugar. Anong unang panahon ay napakadilim. At ngayon nga, nagtaroon mo ito purpose. Maliwanag talaga, literally. Maliwanag hanggang gabi. Kaya puri ng Diyos. Biglang sumaya yung mga kapatid doon. Kahit yung mga taga-Sitio Tibag, tuwas yun, ay kinabang din sila sa mga bagay nito. At puri ng Diyos. Ito ang mga bagay na pangyayari din ng Panginoon at ginagawa ng Diyos sa bawat isa. At ito rin naman ang itinakdang mangyari ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito na yung bunga. Amen. Bunga ng pangangaral ng Ebanghelyo, bunga ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Bunga na kung saan sa ating pananatili, sa ating pananampalataya ay nananahan tayo sa mga bagay na ito. Sapagkat, balikan natin yung 4:18 ng Lucas.
Ang ating Panginoong Kristo na naghayag ng mga bagay na ito ay siya rin ang magpapangyari. Sumakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita. Amen. Sa mga dukha. Napunta tayo sa kayamanan kasi yung dukha eh. Amen. Mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Amen. Ephesians bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Ephesians 5:1, ang sabi niya doon, kung sa kalayaan ay pinalaya po kayo. Ay 6:1. Kung sa kalayaan ay pinalaya mo kayo. Ephesians 5:1 or 6:1. Kita niyo na. Sa kalayaan. Kalayaan. Sa kalayaan ay pinalaya mo kayo. Wala? Galatians. It's about freedom. Kaya sabi niya doon kanina, upang bigyan ng kalayaan ang mga nangaapi. Amen. 5:1 ng Ephesians? Galatians. Galatians pala. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasamot na muli sa pamato ng pagka-alipin. Amen? And this church, we have declared Jubilee. Amen? Jubilee. At sa kalayaang ito na tinanggap natin, tayo ngayon ay ibinubukod na ng Diyos. Amen ba? Ibinubukod na tayo ng Diyos. Kasi nga, kung ikaw ay nakikisalamuha pa sa karamihan sa sanlibutan, ang hirap maging malaya. Amen? Subukan mo. Okay, sa huling araw, ang sabi ng Biblia, ang matuwid ay magpapakatuwid, ang banal ay magpapakabanal, ang dalisay ay magpapakaputi pa. Amen? Yun ang gagawin ng Diyos sa atin sa huling araw. Amen? Yun ang gagawin ng Diyos, Matthew 22:11. Revelation 22:11. Yun ang gagawin sa atin ng Diyos sa huling araw. At mahirap magpakabanal. Amen? Kung mananatili ka sa Sodom at Gomorrah. Kaya nga inalis sila Lot sa lugar na yun. Bakit? Baka pati sila may blowing siya. Wala na magiging sakdal na lingkod ng Diyos sa lugar na yun. Baka pati sila. Amen? Baka pati sila. Ano ang ibig sabihin noon? Sa kalayaan na declaration na inihayag sa iglesia ito, talagang nataon lang ba o talagang kaganapan ayon sa kalooban ng Diyos? Doon naman tayo ibinubuod ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Binigyan niya tayo ng isang lugar kung saan sama-sama ang mga magkakapatid. Okay. Meron din yan sa mga meron din yan na kung saan sabi niya, ang mga nasa silangan, ang mga nasa kanluran ay kanyang titipunin at siya samasamahin. Nabanggit na natin yan sa mga nakaraan. Amen? Titipunin niya sila upang magsasama-sama ang sa isang lugar ay mayroon tayong isang pananampalataya. Amen? Sa isang lugar na yon ay mayroon tayong
isang Diyos. Sa isang lugar na yon ay mayroon tayong isang pagkilos. Sa isang lugar na yon ay mayroong Espiritu ng Panginoon. Amen? Kasi nga, mahirap magpakabanal kung araw-araw ikaw ay nakikipagbaka sa sanlibutan. Sapagkat tayo ay hindi tinawag para sa sanlibutan, kundi tayo tinawag para sa katuwiran ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos. Amen? Para sa kaharian ng Diyos. Amen. Saan ba ang kaharian ng Diyos? Amen. Saan ang kaharian ng Diyos? Meron sa langit. At darating ang panahon, this world will become the kingdom of our Lord. Amen? 21:5 ay 11:15 ang Revelation. 11:15 ang Revelation. Sa ngayon, hindi pa ang Diyos ang naghahari sa sanlibutan nito. Ayan. At tumihip ang kapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Amen? Tumunog na ba ang kapitong anghel? Wala pa. Sa mga malapit na. Malapit na ang pagtunog ng ikapitong anghel na kung saan ang sasabihin ng anghel, ang sanlibutan ay ngayon ay kaharian na ng Diyos. Sapagkat ang naghahari ngayon sa sanlibutan na ito ay ang ibang espiritu. Amen? Ibang Panginoon pa. Panginoon ang kadiliman. It is written in 1 Corinthians chapter 6, verse 4. Amen? Pero sa panahon na wawasakin na ng Diyos ang lahat ng mga kaharian dito sa lupa, ito na ay magiging sa ating Panginoon. Amen? At ito ay paghaharian niya kasama ng mga banal at tayo ay mabubuhay sa paghahari ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito rin ang Panginoon. Ito ang mga bagay na pinangyari ng Diyos at gagawin ng Diyos sa panahon natin. Amen? Sa panahon natin na kung saan siya mismo, amen, ang magiging ilaw para sa atin, siya mismo ang magiging hari natin, siya mismo ang magiging batas para sa atin, siya mismo ang magpapahayag kung ano ang matuwid para sa lahat. Maririnig na natin ang tinig ng Panginoon. Hindi lang small voice. Bakit pa maghahari siya, hindi mo lang maririnig? Maghahari siya sa isang kaharian. Bago nga siya talaga at maghahari. Tapos hindi mo makikita. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga, makikita sa panahon na maghahari ang Panginoon sa sanlibutan na ito, makikita natin siya ng mukhaan. Maririnig natin ang kanyang tinig. Amen? Kaya lahat, sa panahon na yun, lahat ng sasabihin ng Panginoon, may mga magsusulat. Kasi nga, it will be manifested sa mga darating na henerasyon. Amen? Sa mga darating na henerasyon. Kasi sabi ng Biblia, magpakailan-kailanman. Gaano katagal ang magpakailan-kailanman na yan? Ilang henerasyon ang dadaan sa magpakailan-kailan pa man. Ang habang panahon yan para sa Panginoon. Amen? Kaya ang bawat salita ng Diyos na sasabihin niya sa araw na yun na siya ang maghahari dito, susulat na dyan. Amen? At magiging kasulatan ulit na babasahin ng mga susunod na henerasyon. Amen? Para sa kanilang mga pag-aaral, para sa kanilang mga pagsasaliksik. Para mapatunayan ng lahat ang kapangyarihan ng Diyos. At malaman nila na
ng Diyos ay Diyos. Amen? Na siyang naghanda sa atin. Amen? Mula pa nung una ay dinala na tayo ng Diyos. May path ang Panginoon. Amen? May inihanda siyang daanan para sa atin. Sa sino mang sumunod, dito ang daan. Sa Ebanghelyong ito, dito ang daan. Kayong mga sasampalataya, dito ang daan. At ang papunta nito ay sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang papunta nito ay kaharian. Ang daan na ito ay papunta sa kaharian ng Diyos. At Biblia lang naman ang naging patnubay natin upang masumpungan natin ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Na unahin muna natin ang kaharian ng Diyos. Saan ba ang kaharian ng Diyos? Paano ba magaganap ang kaharian ng Diyos? Kailan mangyayari ang kaharian ng Diyos? Paano iiral ang kaharian ng Diyos? Amen. Paano naisa sa katuparan ang kaharian ng Diyos? Sa kalooban ng Diyos ay isinasa katuparan na niya sa atin. Ngayon pa lamang. Amen. Ngayon pa lamang. At sa mga panahong darating, ayon sa kanyang mga salita, na ating naunawaan, katuwiran, na ating nalalaman at ipinapahayag sa atin ang banal na kasulatan, yun na. Yun na ang salita ng Diyos. Yun na ang kaharian ng Diyos. Amen? Yun na ang kaharian ng Diyos. Na kung saan, pagbaba na lamang ng ating Panginoon, sabi niya, kayo ay aking mga anak, kayo ang aking bayan. That's it. Hindi na tayo kailangang turuan na ito ang magiging batas ng Diyos, ito ang magiging panuntunan ninyo. Hindi na. Ang Biblia na mismo. Pag siya na ang ating ipinamumuhay, ito na ang kaharian ng Diyos. Nasimulan na natin ipamuhay ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod ng kanyang mga salita. Ipamuhay natin ang katuwiran ng Diyos na ipinangangaral sa atin. Amen? Ito ang pamana ng Diyos sa kanyang mga banal. Amen? Ang alin? Ang kaharian ng Diyos. Ang kanyang kaharian. Dito sa lupa. 1:18 ng Ephesians, balikan natin. English, let's balikan sa English. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory, ang kayamanan ng kalawalhatian, na kanyang pamana sa mga banal. Amen? Ito ang kalawalhatian, ang kayamanan ng kalawalhatian na kanyang pamana sa kanyang mga banal. Amen. Ang alin? Ang kanyang kaharian. Ang lupa. Kagaya ni Abraham, sa kanya nagmula ang binhi hanggang dumami. Amen. Ganun muli magsisimula ang bayan ng Diyos. Kasi the Old Testament is the shadow of the New Testament. And the Old Testament ay siya rin ang pattern kung paano pangyayarihin ng Diyos ang kanyang panukala sa bagong lupa. Ganon din. Amen. Ganon din. Ayon sa nakasulat. Kaya nga, binabasehan natin
Paano itinatag ng Diyos ang Israel? Paano tinawag ng Diyos si Abraham? Paano pinangyari ng Panginoon na sila ay nagtagumpay? Paano sila ginabayan ng Diyos? Ganon din sa atin sa bagong tipan. Amen. May paggabay ng Espiritu ng Panginoon at kung paano niya tayo dinadala sa kanyang salita, sa kaganapan ng kanyang panukala. Amen. Ang shadow nito ay ang lumang tipan. Kung paano niya itinatag ang bayan ng Israel. Amen. Pero sa panahon na ito, actually, ang bayang Israel nung una, ang Diyos din sana ang kanilang magiging boses. May pag-usap ang Diyos sa propeta. Walang hari ang Israel. Ganon dapat ang gusto ng Diyos. Ganon dapat. Siya ang hari. Mamamagitan lang ang propeta. Ganon ang gusto ng Diyos. Makulit lang kasi ang Israel. Gusto nila magkaroon ng hari. Magkaroon ng hari. Sabi ng Diyos, ang hari, kukunin niya kung anong meron ka. Ayos na. Sabi ng Israelitas. Ang hari, sabi niya, ay pwede niyang alipinin ang pamilya mo. Ayos lang, sabi ng Israelitas. Ayun po. Kasi sana ang mangyayari niyan, ang Diyos ang magiging naro sa kanila, mamamagitan ng propeta para magpahayag ng kung anong ipamamagitan ng Diyos sa kanila. At yung ganong sistema ay gagawin ng Diyos sa kanyang kaharian na magaganap sa panahong darating, sa pagtulong ng ikapitong propeta. Kaya walang makulit dito na maghahanap ng ibang hari. Baka gawin na rin ang ginawa ng Israelitas. Gusto namin ng hari. Gusto namin si ganito. Walang ganun. Huwag natin iiralan ang lasa ng ating puso. Huwag natin iiralan ang kagustuhan natin. Kundi, pangyarin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Siyang mangyayari at siyang pangyayari ng Panginoon ayon sa kadakilaan ng kanyang panukala at sa kaganapan ng lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ang Diyos ay magiging Panginoon para sa lahat. Okay, Psalms chapter 32 verse 1. Psalms 32. Verse 1. Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. Amen. Tagalog, narito ang hari, ang isang hari ay maghahari sa katuwiran, at ang mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan. So, napakahalaga talaga ng katuwiran. Kung ikaw ay matuwid na tao, ngayong kahatulan ay magiging patas para sa lahat. Amen. Kung ikaw ay gumaganap ng matuwid na bagay, ano man ang iyong magiging desisyon, ito ay magiging patas para sa lahat. Kaya sabi nga niya, ang isang hari ay maghahari sa katuwiran, at mga pangulo ay magpupuno sa kahatulan. Amen. The God of righteousness, ang ating Panginoong Jesucristo. At meron siya mga pagmamanahan din. Kasi nabasa pa niya sa Matthew 24:42, kung nagkakamali ng pagkakatiwalaan niya. Sino mang nagtagumpay sa pagkakatiwalang ibinigay ng Diyos sa kanya, ay pagkakatiwalaan niya ng kanyang mga tinatangkilik. Amen. Merong mga governors
na hihirangin ng Diyos. Kaya 24:42 nga ng Matthew. Okay, 43. 44. 45. Nasa 46 pa yata. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sa ibigyan ng pagkain sa kapanahunan? 46. Pinapagkatiwalaan ng Diyos. Nagawa niya ang nararapat. Pinaghanda niya sila, napakain niya sila. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mapalad iyong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siya ngayon ang kanyang ginagawa. Bakit? 47. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niya. Pagkahari. Ano? There will be governors. Ang Diyos, ang hari, at magkakaroon ng mga governors, sinong gustong maging kandidato sa pagiging governor. Sinong gusto nyo? O sinong napipisil ninyo na maging governor? Sinabi ko sa inyo ng nakaraan, pagdating sa theocracy, sa governance of God, GOC, Government of Christ, Governance of Christ. So pagdating ng theocracy sa pag-ahari ng ating Panginoong Kristo, sa pag-ahari ng Diyos, hindi siya democracy. Amen? Hindi siya democracy. Hindi ang tao ang pipili kung sino ang magiging gobernador. Kasi may gobernador akong nabasa dito. Sabi ko na siya. May gobernador. May tatatag ang Diyos sa gobernador. Psalms 22:27. Lupa, magkakalala at pangumbalik sa Panginoon. Ito, magsusumbalik. At lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsusamba sa harap mo. Okay. Sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno ng mga bansa. Siya balik na yan. 29, ay sa ano nga? English. You shall be the governor. For the kingdom of the Lord is the Lord's, and He is the governor among the nations. Ang Diyos ba kaya yan? Pero kasi nabasa naman natin kanina, ang hari maghahari ng katuwiran. Okay, isang hari ay maghahari sa katuwiran at ang kanyang mga princes, ang kanyang mga pinuno ay sa kahatulan. So, meron siyang mga hihirangin na magiging governors sa mga, siyempre, pag dumami na, kailangan na ng mga tao. Amen? Kailangan ng mga tagapamagitan para sa mga tao. Kaya ito ang mangyayari. Amen? Hindi tayo ang maglalagay ng tao para sa mga pangkunuan na ito. Amen? Ang Diyos. Amen ba? Ayan ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon, sa iglesia nito. Hindi natin iniuluklok ang tao by voting. Hindi yun kalooban ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi nasusunod ang tao kung sino ang iluluklok mo dito. Ang nasusunod ay ang Diyos. Amen? Kaya sa panahon na ito, ang karya ng Panginoon ang matatatag, kahit sinong ilagay ng Diyos na leader natin. Amen? Pangkalahatan. Siya ang hari. Siya talaga ang hari.
Pero magtatalaga na siya ng mga pagkakatiwalaan niya bawat lugar. Amen? Kung sino ang ilagay niya doon, i-respeto natin at igagalang natin. Pag-aralan na natin yun. Amen? Ngayon, respeto natin ang mga itinatalaga ng Diyos. Amen? O kaya, meron tayong mga kapatid na mga pastor na parang ayaw natin. Pag-aralan ko ng i-respeto yung tao na yun. Baka mamaya, yun ang maging leader mo. Amen. Let us live by the grace of God. Buhay tayo ayon sa bigayan ng Diyos. Amen. Ang mga bibigyan natin sa isa't isa. Kapag sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kung nasunod mo ang pag-ibig, tayo ay mabubuhay, ay magaganap na natin ang kausap. Pag-ibig lang naman ang susunod natin. Amen. At yan ang iiral na pamayanan sa panahon ng pagtatag ng kaharian ng Diyos. We will all love one another. Ay tinuturo ng Diyos lagi ng ating Panginoong Kristo sa Iglesia, mga bibigyan ko sapagkat ito ang nananapat. Upang maghari man ang kanyang kaharian bukas o sa mga darating na araw, hindi na tayo mahihirapan sa katuparan ang salita ng Diyos. Amen. Ito ang pamana ng Diyos sa kanyang mga banal, ang kanyang kaharian, na siyang itatatag niya sa atin, sa kanyang pagdating na ating minimum. Purihin ang Diyos, yan tayo po'y sa kayo. Dinala tayo ng Diyos sa ibang pagpapahayag. Actually, babasahin sana natin yung the whole 14 ng Lucas. Kasi nga, it is about Christ. Pero dito tayo dinala ng Diyos. At may katuwiran ayon sa kanyang pagpapahayag. Salamat po sa kanya. Alam ko may magagawa ng Diyos. Amen. Yan natin ang kalooban ng Diyos ang pangyari. Ang pagkilos ng Panginoon. Alam ko na ay magagawa ang iyong paglilingkod at sa aming pagtatapat sa iyo, Panginoon. Ito ang aming pagpapahayag na kumilos ka sa aming buhay. Gawin mo ang nararapat, Panginoon, sapagkat alam namin na ang iyong pamamagitan sa bawat isa ay sa ikabubuti namin sa lahat ng mga nagsisibig sa iyo. Kaya, O Diyos, Panginoon, ikaw na ang mamuna sa aming buhay na ito. Ikaw ang masunod sa buhay na ito. Ang salita mo, Panginoon, ay maging kayamanan sa amin at kagalakan sa amin sapagkat ito ang nararapat. Ayaw namin ituon ang aming mga puso at ang aming mga isipan sa mga kayamanan ng sanlibutan na ito. Kundi ang nais namin, O Diyos, ay ang salita mo, Panginoon, ang maging kayamanan namin. Upang kung saan naroon ang aming kayamanan, ay doon ang aming puso. At doon kami mananalig, Panginoon, sapagkat ang kayamanan namin ay ang iyong mga salita. Na kung pagyayamanin po sa amin, O Diyos,
at siyang mananahin. Hindi, Panginoon, ang aming mga kagustuhan. Hindi, Panginoon, ang aming mga kalooban. Kaya, O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita na iyong ipinapahayag sa amin, ay sinasanay mo kami na mamuhay ayon sa pagkakapahayag ng iyong kaharian. Sa iirang na iyong kaharian, ay pinangangaral mo na sa amin, O Diyos, kung ano ang magiging sistema ng aming pamumuhay, kung ano ang aming gagawin, kung ano ang aming magiging kalooban. At salamat at sinasanay mo na kami ngayon pa lang, O Diyos. At ito rin naman ay nakabuti sa bawat isa, sapagkat kami lahat ay may kapayapaan sa isa't isa. Kami lahat ay mayroong kapanatagan sa bawat kaganapan, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagpapangyari ng iyong mga salita. Panginoon Jesus, ang iyong kagandang loob ay nananahan magpakailanman. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo, Diyos, sa lahat ng bagay. May mga daan na hindi namin alam ang aming nilalakaran. Ngunit sa pamagitan ng iyong mga salita ay maliwanag mong pinapakita kung ano ang magiging kainan na ito. At salamat po, Diyos, sa iyong mga salita at katuwiran ay pinapaunawa mo sa amin ng henerasyon ito na mga mananampalataya mo, ang henerasyon ito na pinagpahayagan mo ng mga hiwaga ay kinakailangang makarating sa iyong kaharian at makapasok sa iyong kaharian upang kami ang patutuo ng iyong mga salita, ng iyong mga panukala, at kami ang maging patutuo ng iyong mga dakilang gawa. Kaya, O Diyos, salamat po sa pagpili mo sa amin at sa paghirap. Na sa pamagitan nito, kami, O Diyos, ay nagpapakababa sa iyo na palagi upang kalugdan mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit sa pamagitan ng iyong ebanghelyo, sa pamagitan ng pagpusan ng pananampalataya, at pinaging sakdal mo kami, O Diyos, upang maging mahalaga sa iyong harapan at maging karapat-dapat sa banal na lupi na dumaloy sa pamagitan ng iyong ebanghelyo, Diyos. Kaya, Panginoon, sa pagsunod namin ng iyong mga salita, tarihin mo kami na maging iyong kaluguran at tugilan mo kami, O Diyos, na maging karapat-dapat sa pagpapahayag mo na kami ay iyong mga anak. Salamat po sa kaganapan na ito. Bigyan mo ng pagsusumikap ang bawat isa sa amin na huwag maagaw ang aming karapatan nito, na aming pahalagahan ang bawat salita mo, ang bawat pagtatagyan mo sa amin, na hindi mabahiran ng anumang tumis, na hindi mabahiran ng anumang kulubog, upang huwag mabaliwala ang karapatan ng pinagkatiwala mo sa amin. Linisin mong balagi, O Diyos, sa mga puso na aming isipan at maging kaaya-aya ng isang at ang aming mga daing ay maging
umabot sa iyo. At pakinggan mo ang mga hinay. Pakinggan mo ang daing ng aking mga kapatid mula sa kanilang puso na kanilang sinasambit para sa iyo, Diyos. Kanilang pagpupuri ang kanilang pagluwalhati. Kanilang mga kahilingan, O Diyos, ay pagpalubo naman sa compensation sa bawat isa. Ang mga kahilingan namin humingi sa iyo. Walang mahirap sa iyo, Diyos. Walang mahirap sa iyo. Kung makita mo lang kami na maging kalugod-lugod ng aming Panginoon. Dalangin namin sa iyo, mga kapatid, na nasa karamdaman. Kagalingan mo ay pagkalugod. Sa mga kapatid na nasa pagsubok, dalangin namin sa iyo na mapagtagumpayin mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. O Diyos, dalangin din namin, Panginoon, ang kaibigan ng mga kapatid mo para sa iyo. Let them survive ayon sa mga kabuhayan na kanilang ipinapumuhay ngayon, sa kanilang mga source of income, sa kanilang mga alat buhay. Gawin mo namang pagpapala at biyaya sa kanilang Panginoon, upang sila man ay makatugon sa iyo mga pagpapahayag sa amin ng pagkaligas. O Lord, dalangin din namin. Lahat din mo Diyos sa kanyang pag-take ng board exam sa araw ng bukas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapay. Salamat po, Diyos. Sa kagalingan mo, ikaw sa aming Panginoon na magiging matubay sa bawat panahon, sa bawat taon, sa bawat araw. Lord, ikaw magtuwid ang aming mga kaisipan, ang aming mga kalooban. At ikaw, O Diyos, ang aming Diyos. At ikaw ay Diyos sa amin. At iyong kalooban, Diyos ang mangyari. Narito, O Diyos, ang bawat sa amin. Ang kanilang mga kahilingan mula sa kanilang mga puso. O God, pakinggan mo, O Diyos. At bigyan mo ng kapayapaan at kapanatagan ang bawat isa sa amin. Na ang aming mga kahilingan ay sinagot mo. Salamat po sa iyong mga ginagawa at sa iyong mga pangalan. Sa pangalan ng Jesus, nadalangin namin ang ating bagay. Amen. Amen. at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng iyong paglakad upang ay magsipalagana ng higit na ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at pagpapigil ng Diyos at ang pagpipisan ng Panginoon Espiritu Santo ay sumati ang lahat na may pananagumpay ayon sa kanyang salita at ayon sa kanyang kalooban. Sa pangalan ng Jesus ay tagumpay ang sumati sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Sa nawa. Amen.